Hi guys! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, so for today's video, si Balong na naman po ang best background natin. Sa lahat ng announcing vlog ko, si Balong yung laging background ko. Pero ayan, for today's video, ngayon na lang ulit ako mag-upload ng video. Simula nung... Ewan ko, na-explain ko na to sa last vlog ko. Tapos nahinto na naman siya ulit kasi... bumabalik pa rin. Nabanggit ko na din to sa vlog ni BNT Andrew. Actually, ito lang ulit yung intro na sinut ko kasi the last time na sinut ko yung vlog ko na to ay nagkaroon ng problem sa video ko. Pero ayan, for today's video, parang maklear na talaga sa lahat kasi ako po talaga yung tipo na tao ngayon, sobrang sensitive ko. Kaya feeling ko, kaya siguro nasasabi ng mga tao na buntis ako kasi grabe ako maapektuhan sa mga sinasabi nila. Grabe yung mga comments sa akin, like buntis na naman ako, ang taba mo, ganon, ang laki ng ganto mo. So parang ako, natatanggap ko na may mga ganong wordings. May choice naman ako na i-turn off na lang yung comments, pero hindi ko siya magawa kasi syempre ayoko din naman na makita ng mga tao na sobrang guilty ako. So, mas okay na nahayaan ko na lang sila mag-comment doon at wag ko na lang basahin. Pero minsan kasi talaga hindi ko napipigilan na hindi magbasa sa comment kasi syempre yun talaga yung parang way ko para meron akong communication sa mga viewers ko para alam ko kung ano yung mga suggestion nila, alam ko kung ano yung mga gusto nilang ipagawa pa sa akin tuwing nag-vlog ako. So, doon yung way ko para makabasa ako ng comment, kaya hindi ko siya tina-turn off comment. Pero, the last five, parang simula nung pumasok tong November, hindi naging maganda tong month na to for me, kahit na sabihin mong birth month ko to. So, hindi siya naging maganda talaga sa akin, lalo na after nung campaign ng mga best friend ko nung nanalo sila sa SK, yun na yung hindi ako naging okay. Pero grateful naman ako na nandito pa rin naman yung mga kaibigan ko. Pero ayan, for today's video guys, ayan, nagpabili ako ng pregnancy test kay Barbie at time check ngayon, magte-10 pa lang ng gabi, ng gabi tuloy, ng gabi, magte-10 pa lang ng umaga. So, nagpabili ako kay Barbie ng pregnancy test, tapos umihi na din ako. So, bago ko i-shoot tong vlog na to, umihi muna ako para harap-harapan ko siyang mapakita sa inyo na parang hindi naman ako parang proof lang kasi gusto ko na siya ma-stop na parang matigil na yung sasabihin ng mga tao na buntis ako or dapat nga wala lang akong pakialam. Kung alam nyo guys, yung mga tao dapat daw hindi ako nagpapa-apekto pero nagpapa-apekto ako. Sobrang hindi ko alam kung pinupostpartum ako, inatake ako ng anxiety ko pero sobrang sensitive ko. At kung sa inyo, yung mga salitang binibitawan nyo ay magaan lang para sa inyo, sana isipin nyo yung taong pagbabatuhan nyo doon. Katulad ko na sobrang madamdamin talaga ako ngayon. Wait lang, magpipiti ako tapos mag-story time tayo. Simula noong November 1 hanggang ngayon kung ano yung ginagawa ng mga kaibigan ko sa akin para lang maging okay ako. So, ayan. Ito yung PT. Nung na-hospital din ako, pinag-PT din ako kahit sinabi kong nag-IUD ako. So, wala talaga. Negative talaga siya. So, ayan. Atong PT na to, makikita mo yung result after 5 minutes. So, ayan. Maglalagay lang tayo ng drops dito para makita nyo talaga. Ayan. Para makita nyo siya, guys. Wait. Andito ako sa BNT. So, dito tayo nag-shoot. Hindi ako kinakabahan kasi alam ko sa sarili ko na nakaayo din ako at hindi naman kami ganun talaga ka-active in alam nyo na yung tinutukoy ko. Pero, let's wait for 5 minutes para makita nyo yung resulta at hindi natin gagalawin para wala talagang magiging eksena at maging clear talaga yung PT natin. Although, makikita mo na yung result niyan. So, yun nga guys, lagi ako nag-short post sa account ko ng mga sad. So, parang syempre nagkakaroon na ng idea yung mga BNT kung ano nangyayari sa akin, ganun. Swerte lang talaga ako ngayon kasi may poll ako na naiiyakan ko gabi-gabi. Doon, siya na yung nakiusap, siya na din yung sa mga ibang friends ko na nagsisat siya na parang nakikita niyang nangungulila daw ako sa mga kaibigan. Hindi niya alam kung ano pa daw yung kailangan ko kasi parang andyan na siya, parang hindi ko siya na-appreciate. Pero hindi yun talaga ganun. In-explain ko sa kanya. Hindi ko lang talaga alam kung ano yung nangyayari sa akin. Pero ayokong mapagsalitaan talaga or ayokong masabihan na kung anong salita kasi
sobrang sensitive ko. Lagi ako nag-overthink kung may ginagagawa ba ako sa isang tao or may nagawa ba akong mali. Gusto ko magkaroon ako ng realization kasi may mga taong nagagalit sa akin na hindi ko naman alam yung dahilan, diba? May mga taong inaano ako, wala naman akong ginagawa sa kanila na parang iniisip ko yung sa sarili ko, ano bang ginawa ko para maging ganun yung treatment sa akin ng mga taong mahalaga sa akin. Napapagod na ako, yan yung totoo, napapagod na ako. Tulad lang sinasabi ko sa inyo, itong nakikita nyo sa vlogging channel namin, ilang minuto lang sa isang buhay namin, pero hindi nyo nakikita kung paano namin masurvive yung araw-araw. Lalo na't ngayon na magkakahiwalay kami kasi may mga nagpapagawa ng bahay at naiintindihan ko naman, tapos may mga iba-iba na kaming tinatahak at ako hindi ko alam, hindi ako napipressure pero nakikita ko sa sarili ko na pag-iiwanan ako kasi masyado akong nagpapa-apekto sa sinasabi ng mga tao. Sobrang nasasaktan talaga ako, as in sobrang nasasaktan ako pag nakakabasa ako ng mga comment. Kaya si Jobe na din nagsabi sa akin na bang i-prove mo sa kanila kung yan naman yung magpapagaan sa sarili mo, sa nararamdaman mo, i-prove mo na hindi ka buntis, na hindi na ulit mangyayari kung ano. Kasi hindi ko naman masisisi yung mga tao na ibalik na ulit yung tiwala sa akin. Yun yung sinasabi mo na once na nasira na yung tiwala, mababalik man to pero hindi na ganun ka 100%. At naiintindihan ko yun kasi yun nga yung nagawa ko last time na nag-prank ako na preggy tapos nagkatotoo. So yung mga tao, hindi na nagbabago yung tingin nila sa akin. Yun at yun pa rin yung tingin nila. Kaya kahit anong pagbabago mo, yung mga tao, kung kahit anong sabihin sa'yo ng mga tao, kahit nagbago ka na, hindi na magbabago yung pagtingin nila sa'yo na hanggang salita ka na lang, bebang, hindi wala ka nang mapapatunayan sa sarili mo, wala ka nang mararating sa buhay mo kasi nabuntis ka na ng maaga. So, ganyan yung mga comment ng tao, ganyan kalala yung mga sinasabi ng tao sa akin. Pero, wala akong magawa kundi lunukin. Alam ko sa sarili ko na hindi na siya ulit mauulit, kaya nga ako nagpa-contraceptive para maging safe, diba? Pero hindi mo na mababago yun kasi yun na yung tingin sa'yo ng tao at hindi lahat ng tao mapiplease mo na manood sa'yo. At kahit gaano pa kabuti yung nagawa mo sa isang tao, kahit na lahat na sabi mo na sa kanya, lahat ginawa mo na for them, pero hindi ka pa rin nila ma-appreciate, hindi pa rin nila makikita yung worth mo. So, wala ka na talagang magagawa. Kaya, ayan, nakikita ng mga kaibigan ko, si Aye, sila Madam Ivan, si Andrew, sila ni Mark, kasi sila yung Team Cavite. So, nakikita nila yung message nila sa akin. Pero, nakikita nila yung mga shared post ko. At last time na nag-shared post ako, nag-message sa akin si Aye na basta sa amin na lang yung message. Si Madam Ivan din nag-message, si Andrew, si Nimuel, niyaya niya akong kumain sa labas para lang gumaan yung pakiramdam ko. Pero alam niyo yun, na-appreciate ko yung mga ginagawa ng mga kaibigan ko para sa akin, ng partner ko sa akin. Pero parang hindi ko maalam kung ano ba talagang tumatakbo sa isip ko, kung ano ba talagang problema. Feeling ko pag na-release ko itong vlog na to, feeling ko okay na ako. Feeling ko magiging maganda na yung flow kasi parang eto lang naman din yung inaantay ko. Gusto ko na din naman malabas kung ano talaga yung nararamdaman ko kasi eto lang naman yung bumabagabag din. Isa sa mga bumabagabag sa akin na parang kung sasabihin ng mga ibang tao, at least kung mapapanood na to ng mga viewers, maliliwanagan na sila. Pero at the same time, hindi ko pa rin sila mapiplease na maniwala pa rin sa mga sinasabi ko kasi ganun pa rin naman yung tingin nila sa akin, diba? Kahit ano nang gawin ko, ganun pa rin. Kaya sabi ko sa sarili ko, after ko ma-release tong video na to, magbabasa ako ng comment, magbabasa ako kung ano man yung nakikita ko sa comment section, tatanggapin ko kasi nakaya ko nga nakasurvive na ako araw-araw diba? Ato pa kayang after na ma-release ng vlog na to na sinasabing mapapatunayan ko na buntis ako. I mean, hindi ako buntis. Ato na guys, wait lang, mapakita natin muna yung result. Ikat mo natin. Ayan. Ayan siya guys. Nakikita nyo ba? Isa lang yung linya niya. Wait lang. Ayan. Isa lang yung linya niya. So, ibig sabihin, hindi talaga ako pregnant. So, parang at least na-prove ko lang sa inyo na hindi talaga ako pregnant kasi yun lang din naman yung naiisip ko. Ito lang din naman yung naiisip kong way para gumaan yung sarili ko. So ngayon, nakakahinga na ako na habang sinasabi sa inyo kung ano yung pinagdaanan ko. At ito lang guys, lagi natin itong pagkakatandaan na bago tayo magbitaw ng mga salita sa mga taong pagsasabihan natin, sana pag-isipan natin na mabuti kasi parang tao din naman kami, napapagod din kami, nakikita nyo na masaya kami sa vlog, nakikita nyo na ganito kami sa vlog, pero behind that camera, hindi nyo alam kung ano yung pinagdadaanan namin, yung pressure na nararamdaman namin sa
buhay namin. At ako, wala namang problema na kinukumpara ko sa mga kaibigan ko kasi sabi ko nga, may kanya-kanya tayong timeline at ako rin naman yung gumagawa ng future ko. Pero kung alam niyo lang din talaga kung ano yung nangyayari sa akin behind that camera at ayoko na siya i-broadcast. Kaya isa din to sa factor na feeling ko kaya ganun magsalita sa akin yung mga tao kasi hindi naman nila alam kung ano talaga yung tunay na nangyayari sa buhay ko. Hindi naman nila alam kung ano talaga yung problemang dumarating sa buhay ko at yung pinagdadaanan ko araw-araw. Kaya feeling ko gano'n na lang sila kadaling magsalita sa akin na wala na akong mararating sa buhay, na nagkaanak na ako, hanggang dito na lang ako. So parang okay, ganyan pala yung tingin niya. Parang hindi ko na lang kailangan i-prove yung sarili ko sa inyo. Kailangan ko na lang patunayan sa sarili ko na mali yung tingin mo sa akin. Kasi yun na lang yung magiging sandata ko na parang makikita yun na magkakaroon kayo ng realization na oo nga, nagbago na si Bebang, na parang hindi siya ganong klaseng tao, na hindi porket nagkaanak siya ng maaga is hanggang doon na lang yung buhay niya. Kung alam niyo lang kung ano yung struggle, kung ano yung pagsisipag at pagtsatsaga ko sa araw-araw para lang mabuhay ko yung anak ko, para lang masuportahan ko yung pamilya ko, mapag-aral ko yung kapatid ko, matulungan ko pa yung iba kong kapatid. Diba? Yun yung nararamdaman ko. Lahat naman kami may mga problema, lahat kami may kanya-kanyang struggle in life, lahat kami may mga pinagdadaanan, lahat kami may mga responsibilidad, at lahat kami may mga priority. Diba? So ako, kahit anong basyakin ng tao, kahit anong sabihin ng mga tao, hindi ako sumusuko. Oo, nagpapa-apekto ako, nasasaktan ako sa mga sinasabi nila. Pero alam ko yun yung magiging dahilan para maging strong pa ako bukod sa anak ko, na kahit na anong sabihin sa akin ng mga tao, mas kilala ko yung sarili ko at mas kilala ko ng mga kaibigan ko. Kaya sobrang thankful po talaga ako sa lahat ng taong nandyan sa akin through ups and downs, lalo na sa stage ng buhay ko na to, sa stage ng buwan na to na akala ko magiging masaya ako dahil birth month ko, pero napasukan siya ng hindi magandang energy na talaga. So parang matatapos na tong buwan na to, okay lang kahit hindi ko naman celebrate yung birthday ko, okay lang na makapagsimba lang ako, pero sobrang na-appreciate ko lahat ng taong nagpe-prepare para sa birthday ko, para lang makita, ma-extend nila yung love nila sa akin. Sobrang thankful po talaga ako sa lahat ng tumulong sa akin dyan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po kasi it's a big help for me po, lalo na sa anak ko, sa mga natulong nyo sa akin nung mga panahong nangangailangan talaga ako ng tulong. Sobrang thank you po talaga. At tatanungin kong utang na loob lahat po ng tinulong niyo sa akin. At hindi po ako magdadalawang isip na, or hindi po ako magsasawang pasalamatan kayo everyday sa mga ginagawa niyo para sa amin ni Gab. At syempre sa BNT Production, na sila Ayes, sila Madam Ivan, si Ando, tsaka si Nimble, na kahit na malayo sa amin, lagi nilang akong chine-check kung okay lang ba ako. Si Joven, lagi ko siyang kasama dito. Si Balong, lagi din kami nandito. So, kami tatlo na lang talaga yung natitira dito. Pero, thankful ako kasi lagi na din nila ako kinakausap. Lagi nila ako kinakamusta. Kay Paul, thank you kasi napupuyat na rin siya sa akin sa araw-araw. Dahil hindi ako nakakatulog. Dahil iba talaga yung routine ko. Kasi parang ayaw kong nakikita na yung araw. Gusto ko gigising ako ng gabi na lang kasi gusto ko patapos na yung araw. Parang pinapabilis ko na lang yung araw para maging okay ako. Pero hindi pala. Sayang pala yung araw. Hindi pala dapat ganun yung gawin ko. Kailangan ko pala talaga dapat mag-grind at labanan yung mga nangyayari sa buhay ko. And syempre, sa mga friends ko pa dyan, kala Adi, kala Gerald, thank you kasi pumupunta pa sila dito sa BNT House para lang i-check kung okay ako. Yung mga iba kong kaibigan dyan na nag-chat sa akin kung okay lang ako, pero sorry talaga dahil wala akong gana makipag-socialize, kaya mas pinipili na lang nila na puntahan ako dito sa BNT House para lang makita kung okay lang ako. Sa ABC Girls, kala Ate Shai, kala Cams, kala Nika, thank you so much na napapagaan niyo yung loob ko every time na magkakausap tayo, kahit puro na tayong kalokohan sa GC natin. Kay Je, thank you so much sa lahat ng pagpaparealize sa akin sa mga bagay-bagay. And syempre sa mga boyfriend din ng tropa ko. At syempre kay Kyle na laging nakukuha yung galit ko, yung inis ko. So, thank you so much. At kulang tong salitang pasasalamat. I hope na maging okay ako. I hope pag nag-healed na ako, mapasalamatan ko kayo at makasama ko kayo. Pero, itong vlog na to, after this vlog, babalik na tayo sa everyday upload. Mag-vlog na ako ulit na mag-vlog para lang makalimutan yung mga malulungkot na pinagdaanan natin this past few weeks. And, ayan, back to grind na tayo. And again, negative tayo sa ating pregnancy test.
Ayan. So, it's a proof na hindi talaga ako preggy, na malaki lang talaga yung puson ko at tiyan ko, at nag-gain talaga ako ng weight. So, okay lang yan. Okay lang yan mag-gain ng weight. At kung gusto kong matanggap ako ng mga tao, dapat ako muna yung unang makatanggap sa sarili ko. Tanggap ko naman na talaga nag-gain ako ng weight. So, marami pa namang way para pumayat tayo, lumit yung ating puson para hindi tayo pinagkakamalang buntis. Pero, ayan, sobrang happy ko na na-release ko na kung ano yung nararamdaman ko. Sobrang saya ko na okay na ako, na gumaan na yung pakiramdam ko. At ito lang din naman yung inaantay ko. Pero, ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na mag-vlog talaga sa tulong din ni Joben para ma-push na at para daw ma-stop na at maging okay na ako. So, thank you so much, Mama. At alam mo naman na kung gaano talaga ako nasaktan at kung gaano ako umiiyak everyday. So, thank you so much. Mahal na mahal ko lahat ng kaibigan ko, ng pamilya ko, lahat ng mga tumulong sa amin ng anak ko. Thank you so much. Hindi ko na kayo may isa-isa, pero paus-puso po ako nagpapasalamat at hindi ako magsasawang magpasalamat sa lahat ng natulong niya sa akin. So, thank you so much, guys. At ayan, nakahinga na tayo ng mabuti. At dito ko muna tatapusin itong ating vlog at abangan niyo pa yung iba nating vlog. So, magkita-kita tayo sa next vlog ko, guys. Don't forget to like and share this video and mag-subscribe na kayo sa aking channel, Bebang Rica Mata, and share po sa channel ng BNT Production, sa individual channel na Bakla ng Taon kay Madam Ellie, Madam Ivan, at kay Mother Queen. Siyempre sa Tres Baklitas. And sa aking mga ka-Tom's World na unexpected din talaga, na lagi nila ako nakikita ang masaya pagkasama sila, na okay ako ganito, pero hindi pala akalain yung mga ngiti ko na habang kasama nila ako, ay may lungkot pala akong nararamdaman. So, thank you. Kaya kayo guys, lagi nyo i-check yung kaibigan nyo, kasi iba sa feeling pag may pinagsasabihan ka, iba sa feeling pag may nilalabasan ka ng sama ng loob. So, ayun lang, mahal na mahal ko kayong lahat. Sana patuloy niyo akong supportahan. I love you so much, guys, at abangan niyo pa yung iba natin vlog. See you in my next video, guys. Bye! I love you all!